Isang mag-anak ang nakatira sa isang bahay na pamana ng magulang ng asawang babae. Madalas silang makarinig ng mga kaluskos at para bang may mga anino sa mga sulok ng kanilang tahanan. Isang maulan at malalim na gabi, nagising ang kanilang nag-iisang anak dahil sa uhaw. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa kanilang kusina upang uminom ng tubig. Bigla siyang nakarinig ng mga pag-iyak ng isang babae. Tinungo niya ito at sinundan kung saan niya narinig ang mga pag-iyak nito. At dinala siya ng kanyang mga paa sa sulok ng kanilang bahay at doon natagpuan niya ang kanilang bodega kung saan nakatambak ang kanilang mga lumang kagamitan. Bahagyang nakaawang ang pinto nito, kaya't pumasok siya sa loob at doon nakita niya ang isang babae na nakasuot ng puting bestida at may malungkot na mga mata. Tinawag niya ang babae sa pag-aakala na ang kanyang ina ang babaeng ito. "Ina, anong ginagawa mo rito? At bakit ka andito?" Subalit, tumingin lamang ang babae sa kanya at nagsalita sa mahinang boses. "Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Sasaktan nila ako. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Sasaktan nila. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Paulit-ulit niyang sinabi. At para bang nagiging malalim at galit ang boses nito, agad siyang tumakbo palabas ng kanilang bodega dahil sa takot, patungo sa kanyang silid at nagtalukbong na lamang ng kumot hanggang sa makatulog. Kinabukasan, agad niyang ikwinento sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita at narinig ng nagdaang gabi. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng mga ito at sinabi na lamang sa kanya na panaginip lamang niya ito, kaya't kumain na lamang silang mag-anak. At sa bawat gabi, paulit-ulit na narinig ng kanilang anak ang bawat pag-iyak at pagmamakaawa ng babae, hanggang sa marinig na rin ng kanyang ina ang mga narinig ng kanyang anak. "Tulungan mo ako. Subalit, hindi niya na lamang ito pinansin at inisip na lamang niya na guni-guni niya lang ito. Hanggang sa isang kapitbahay ang kumatok sa kanila isang umaga at nagtanong kung may nangyayari ba sa loob ng kanilang bahay. Dahil narinig umano nila ang mga pag-iyak at pagmamakaawa ng isang babae at inisip nila na nag-aaway ang mag-asawa. Agad namang nagulat ang mag-anak sa mga narinig mula sa kapitbahay dahil hindi naman sila nag-aaway at sa katunayan, tahimik lamang at masaya silang naninirahan rito. At doon, nagkwento ang isa sa pinakamatanda sa kanilang kapitbahay. Isa umanong trahedya ang naganap noong dekada 70 sa loob ng kanilang bahay. Isang babae ang pinatay ng mga kalalakihan sa lugar na iyon. At dahil sa mga kaganapan, nananatili ang kaluluwa ng babae sa lugar na iyon upang mabigyang hustisya ang kanyang pagkamatay. At kalaunan ay naging paghihiganti sa laban sa mga taong gustong manirahan sa bahay na iyon. Dahil sa pag-aakala ng babae ng mga taong iyon ang pumatay sa kanya. At dahil sa mga narinig na kwento ng kanilang kapitbahay, ay agad namang naghalungkat ang mag-anak sa kanilang lumang kagamitan. At doon, natuklasan nila na ang bahay ay matagal na panahon na ito na nakatirik sa lugar na iyon. Nababago lamang ang disenyo nito dahil sa mga renovation. At nalaman na pamana pa ng kanyang ninuno ng kanyang ina ang bahay na iyon. Kaya't nagpasya na lamang silang mag-anak na umalis sa bahay
at lumipat na lamang sa ibang lugar. At hanggang ngayon, ang pamanang bahay ay nananatiling nakatayo at walang nakatira rito. Kinatatakutan na rin ng mga tao sa lugar na iyon dahil sa mga naririnig nila na mga pag-iyak at mga pagmamakaawa ng isang babae mula sa loob ng pamanang bahay.